impormasyon. Magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ Monday to Friday, 6 a.m. Muli narito ang headline sa inyong nag-iisang tandem ngayong araw ng Lunes, ika-19 sa buwan ng Pebrero 2024. Tandem! Halos 80% ng mga Pilipino hindi kontento sa hakbang ng pamahalaan kontra inflation ayon sa survey. Tandem! Presyo ng bigas nagbabadyapang tumaas sa gitna ng epekto ng El Nino. Tandem! State of climate emergency nakaamba sa Mako, Davao Region bilang ng mga namatay sa landslide nadagdagan pa. Tandem! Ulat na magiging peligroso ang 100 peso legislated wage hike pinalagan sa Senado. Tandem! Pagbabalik ng bansa sa ICC, pinabura ng mayorya ng mga Pilipino ayon na rin sa Okta Survey. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, 6% ang paglago ng ekonomiya posible ngayong taon. Tandem! Balita sa ibayang dagat, sa gitna ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Israel, Gaza Nazar Hospital wala ng pakinabang. Tandem! Sa showbiz, Janine Gutierrez at Paolo Avellino, totoo bang hiwalay na? Tandem! At sa balitang pampalakasan ng tabayanan ng report ni Anthony Suntay. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Tandem! Oras na 6 na minuto na makalipas sa ikapito ng umaga. Muli narito po ang headlines o detalye ng mga nagbabagang balita ngayong araw ng Lunes. 75% ng mga Pilipino o katumbas ng 3 sa kada 4 na mamamayan ang hindi kontento sa mga hakbang ng pamahalaan para labanan ang inflation. Batay ito sa isinagawang survey ng Okta Research Group mula 10 hanggang 14 ng Disyembre. Samantala, 6% naman ng mga Pilipino ang nagsabing kontento sila sa mga paraan ng pamahalaan kontra inflation, habang 19% naman ang undecided. Kung ikukumpara sa kaparehong survey no October 2023, bumaba ang satisfaction rate ng mga Pilipino mula 14% sa 8% at tumaas naman ang dissatisfaction rate ng 11 points mula sa 64%. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba sa 2.8% ang inflation nitong Enero mula sa 4.9% noong Oktubre, 4.1% noong Nobyembre at 3.9% noong Disyembre. Tandem! Posible pang tumaas ang presyo ng bigas kahit anihan na sa mga susunod na buwan, bunsod ng El Nino phenomenon. Ipinalawanag ni dating Agriculture Secretary at ngayon Federation of Free Farmers Cooperative Chairman Leonardo Montemayor, ito'y kung magiging matindi ang epekto ng El Nino sa bansa. Idinagdag pa ni Montemayor na maaring maapektuhan ang dami o volume ng supply ng bigas kung may masisirang ani ng palay. At kanyang binigyang din na marami ng sakang natutuyo dahil sa sobrang init at hirap na ang mga magsasaka sa tubig irigasyon. Kaya man, iniulat ng grupo na kung sakaling hindi mapuruhan ang mga palayan ng El Nino, ay maaaring bumaba naman ang presyo ng bigas. Sa ngayon, naglalaro na sa 49 hanggang 56 pesos ang presyo ng kada kilo ng bigas. Tandem!
Nanawagan naman ang Coalition of Climate Advocates sa pamahalaan na magdeklara ng state of climate emergency sa Mindanao matapos ang pagbaha at landslide sa lugar. Ang pahayag ng Philippine Government for Climate Justice ay kasunod ng pagkatuyot ng water sources sa Tawi-Tawi dahil na rin sa El Nino. Hinimok ng PMCJ ang mga lokal na pamahalaan sa Mindanao na palakasin ang kakayahan ng mga lokalidad na harapin ang epekto ng pagbabago ng klima, magbigay ng sapat na tirahan sa mga komunidad na lumikas at suriin ang mga programa sa pag-iwas at pagtugon sa kalamidad. Una nang inaprubahan ng Kamara sa huling pagbasa ang isang panukalang batas na nagdedeklara na ang Pilipinas ay nasa state of climate emergency noong November 2023. Gayunman, ang mga counterpart bill sa Senado ay nananatiling nakabinbin sa committee level. Nauna nang nagdeklara ng state of climate emergency ang pamahalaang panlalawigan ng Albay, gayon din ang Makati at ang Quezon City. Tandem! Sa iba pang paksa ng mga balita, lumobo pa ang bilang ng mga nasawi sa landslide sa Maco, Davao de Oro. Ayon kay Lea Anyora ng Management of the Dead at Missing Unit, sumampa na sa 78 ang bilang ng mga nasawi. Kaugnay nito, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operations para sa 10 individual na nawawala dahil sa trahedya. Tandem! Sa iba pang tampok na balita, inihalang tulad sa Bagito ni Senator Nancy Binay ang pagsasaayos sa corporate registration ng People's Initiative for Modernization and Reform Action o PIRMA sa Securities and Exchange Commission. Ito'y matapos ipawalang bisa ang registration ng PIRMA noong nakalipas na 20 taon. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Senator Binay na dapat tinignan muna kung posible nga bang gamitin ang pangalan ng isang organisasyon bago magsagawa ng inisyatiba. Para namang bagito itong mga ito pagdating dito sa, di ba alam naman natin yung history ng PIRMA. So di ba dapat bago ka magsimula ng isang ganitong initiative, dapat chinek mo muna kung talaga bang pwede nyo gamitin yung pangalan, yung organisasyon na ginagamit nyo. Kaya nga, during the hearing, parang hindi ko kayang tawaging PIRMA yung grupo nila kasi nga lumalabas dun sa pahayag ng taga-SEC na there's no such thing as PIRMA. Kaugnay nito, sinagot naman ng senador ang pahayag ni PIRMA Lead Convenor Noel Oñate na walang makapipigil kung ang sambayan ng Pilipino na ang magsusulong ng People's Initiative. Talaga namang option itong People's Initiative. Kaso lang, yung ginagawa nilang People's Initiative, hindi nga siya People's Initiative, parang personal initiative, hindi people, di ba? Yun yung malaking pagkakaiba. At nakakataka bakit pinipilit pa rin when lumalabas dun sa hearing. Marami tayong mga kababayan na gusto nang mag-withdraw ng kanilang mga signatures kasi nga, kumbaga, nalinlang sila dun sa pagpirma. Hindi nila pala naiintindihan kung ano yung magiging implications nung pagpirme nila pagdating dito sa People's Initiative. Yan po ang may pagkahalong masaya, malungkot at tila baga nangungutyang pahayag ni Senator Nancy Binay sa panayam ng DWIZ. Tandem! Nanatili namang bukas si Senator J.V. Ercito sa usapin na may kaugnayan sa pag-amyenda sa 1987 Constitution. Bagaman sa panayam ng DWIZ, ipinaliwanag ni Senator Ercito na hindi pa napapanahon at hindi dapat madaliin ang naturang panukala dahil mas marami pa anyang kailangang unahin gaya ng pagpapalago sa ekonomiya ng bansa. Hindi naman po ako, personally, hindi po ako sarado sa amendments to the Constitution, especially on economic provisions, dahil kinakailangan nga talaga natin na mag-adapt sa sitwasyon to the changing times para maging competitive ang ating bansa. Kaya lang sa akin kasi, alam naman natin na very controversial, very divisive ang issue ng Chacha ever since. Marami na nagtangka, pero talagang
very divisive itong activity ito, sa akin po yung timing. Kapag nito, sinabi pa ng senador na tila nasayang at naglaho ang lahat ng sakripisyo ng pamahalaan matapos magkagulo at magkaroon ng bangayan sa politika. Parang sayang itong effort ng ating Pangulo, ng ating administrasyon para ibenta ang Pilipinas, nakailang foreign trips. Sinasabi, Philippines is open for business. Ang ganda ko na simula. Kaya lang, nung pinasok ito, very divisive na People's Initiative, na hindi naman totoong People's Initiative, nagkagulo lahat. Para sayang ang lahat ng effort ng Pangulo, ng gobyerno, na ang Senado rin po ay umiikot din po para po sa European Union para pumasok na investments. Parang ang tingin ko nasayang lahat ng effort natin dahil dito sa pagkakagulo sa politika. Yan po ang tinig ni Senador JVR ito sa panayam ng DWIC. Tandem! Nangako naman ang bagong tatag na koalisyon kontra charter change na tatalunin ang anumang tangkang baguhin ng 1987 Constitution. Ayon kay human rights lawyer Nery Colmenares na dati ring kongresista, nakatakdang magsagawa ng public information, education drive at gumawa ng legal na hakbang ang grupong No to Chacha Network kaugnay sa issue. Naniniwala rin si Atty. Colmenares na walang pinagkaiba ang isinusulong na Chacha ngayon kumpara sa mga naunang tangkang amyendahan ang saligang batas. Ngunit, kanyang binigyan diin na ito ang pinaka-pinondohan at pinaka-organisadong panukalang baguhin ang 1987 Constitution. Tandem! Okay pa rin yan, dapat nang itigil ng Commission on Elections ang lahat ng hakbang nito kaugnay sa People's Initiative na layuning amyenda ng saligang batas. Ito naman ang panawagan ng election lawyer na si Atty. Romulo Macalintal sa nabanggit na issue. Ipinalawanag ni Atty. Macalintal na ito'y dahil nakasaad sa 1997 case na dinesisyonan ng Supreme Court na dapat itigil ang signature drive hanggat walang naipapasang batas ng Kongreso kaugnay sa PI upang maisulong ang Chacha. Iginiit ni Macalintal na wala pang batas na ipapasa hinggil dito at kanyang binigang diin na hindi mareresolba ng pagsaklolo ng COMELEC sa publiko na bawiin ang kanilang lagda ang problema sa nasabing inisyatibo. Tandem! Nilinaw naman ng Commission on Elections na hindi obligadong ipaliwanag ng mga botante ang dahilan ng pagbawi ng kanilang pirma para sa People's Initiative. Ayon mismo kay COMELEC spokesman John Rex Laudianco, natural lamang na magtanong kung bakit binawi ang kanilang lagda. Ito'y upang malaman at mapatunayan ng alegasyon ng ilan sa mga pumirmang botante ay pinangakuan ng tulong o pera na initially binabanggit na 100 pesos kada signature. Napakababaw. Matatanda ang sinuspindi mismo ng COMELEC ang proseso na may kaugnayan sa People's Initiative habang nire-review ang guidelines hinggil dito. Tandem! Sa iba pa ring balita, 55% ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat makipagtulungan ang Pilipinas sa investigasyon ng International Criminal Court o ICC kaugnay sa madugong giyera kontra droga ng nakaraang Duterte administration. Batay ito sa pinakabagong survey ng Octa Research na isinagawa simula Disyembre 10 hanggang 14. Maabot naman sa 45% ang tutol na makipagtulungan ng bansa sa investigasyon sa war on drugs. Kaugnay nito, nasa 59% ng mga Pinoy ang pabor na bumalik o umanib muli ang bansa sa ICC, habang 41% ang tutol sa nabanggit na panukala. Tandem! Samantala, pinalagan ni Senador Coco Pimentel ang naging pahayag ng mga negosyante na magiging peligroso ang pag-aproba sa 100 pisong aumento sa minimum wage earners. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Senator Pimentel na hindi mamumulubi ang mga negosyante sakaling maisabatas ang nasabing panukala. Kamakailan, ipinanawagan ng pribadong sektor kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-veto ang nasabing panukala. Hindi naman mamumulubi ang mga yan na by next year, makikita mo na lang sa daan yan na naglilimos. Hindi naman po totoo yun. So it is not a catastrophe. Kaya yung mga word na catastrophe, alarmist po yun. Hindi po totoo yun.
Kaugnay nito, sinabi ni Senator Pimentel na posibleng mas maging episyente pa ang mga negosyo sa bansa sa oras na maisabatas ang 100 pisong dagdag sahod. Baka maging efficient yung negosyo nila. Tapos gaganda naman ang imahe ng Pilipinas na efficient ang mga negosyo rito. Meron din mga mamumuhunan dito, sasaluin din yung mga apektado. Let us be optimistic. Huwag tayo masyadong mananakot dahil lang sa gusto natin tulungan yung pinakamababang sweldo ng ating mga manggagawa. Yan po ang tinig ni Senator Coco Pimentel, ang majority leader po ng Senado sa panayam ng DWIZ. Tandem! Maring pa rin tinututulan ng grupo ng mga negosyante ang panukalang 100 pisong dagdag sahod sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Ito ikaugnay sa ipinadalang position paper ng iba't ibang business group kay Senate President Juan Miguel Zubiri na nagsasabing bagaman makikinabang ang mahigit 5 milyong empleyado sa pribadong sektor, maiiwanan naman ang 47 milyong self-employed gaya ng mga magsasaka at mangingisda. Binigyang din pa ng grupo na ang panukalang dagdag sahod ay hindi solusyon sa problema ng mga manggagawang Pilipino. Sa halip na ipasa ang naturang panukala, iminungkahi ng grupo ng mga negosyante sa Kongreso na lumikha na lamang ng mga patakaran na tutugon sa produksyon, hindi mabuting pamamahala at lumalalang kahirapan. Bago kunitang inaprubahan ng Senado sa ikalawang pagbasa ang Senate Bill 2534 o Wage Increase Act of 2023. Tandem! Mga tandem crew, mga katandem, isang bagay lamang na mariing makatutulong sa ating mga kababayan, lalo na sa mga issue ng kahirapan na hindi kailangan ng batas, yung bawasan yung pagiging corrupt. Tama. Sabi nga nila, sino ba yung nagsabi na minimize your greed? Parang naalala ko Diba? yan. Kasi, Si sino? June Lozada ba yan? Yung Luzada? Yung Ay, Lozada parang yung ba? sinasabi niya na, Gob, merong ang 250 ba yun? Si Gob ba o si dating O FG, FG? First Gentleman. Tsaka Tama ba? si Romulo Neri. Okay. Na Romulo minimize your greed. Kasi nga naman, kung halimbawa, tataasan mo nga ng 100 piso yung minimum wage, Pag hindi uukol, Domino effect naman yan. Sinasabi ni June. domino effect naman yan, tataas lahat ng mga presyo, pangunahing bilihin. So, ang mangyayari, useless din. Yeah. Di ba? So, kung kayo po ay sa palagay ninyo, meron kayong naiisip na ipanawagan sa ilang mga opisyal ng gobyerno, siguro ipanawagan natin is i-minimize yung greed. Wala po akong sinasabi kung sino, ha? Kung sino pong tatamaan, sorry. At dahil dyan, tutol ang grupo. Tutol pa rin. Ano sila magawa kung hindi tumutol? Oo. Tutol ang grupong Foundation for Economic Freedom Incorporated sa panukalang ito na naman. 100 pisong dagdag sahod sa pribadong sektor. Ayon sa naturang grupo, tataas ang inflation sa bansa kapag nangyari ito at mapipilitan ng mga kumpanya na magtaas din ng presyo. Paliwanag pa ng grupo, mapupwersa ang Bangko Sentral ng Pilipinas na taasan ang interest rate na magiging dahilan ng pagbaba ng investment ng mga kumpanya at pagkaunti ng mga mayroong trabaho. Matatanda ang umabot sa 6.5%. Ang interest rate ng BSP na pinakamataas sa loob ng 16 na taon upang mapabagal ang inflation sa bansa. Tandem! And speaking of pagmamahal, ngayong Feb-Ibig month. Love you too. Yes! Pagmamahal! Ang pagmamahal na walang kamatayan dahil busina po tayo sa mga motorista. Magkakaroon po ng panibagong oil price hike bukas. Kaya naman, iba naman palang pagmahal yan, tandem. Pagmamahal ito. PI ka dyan sa Mapapapi. pagmamahal na yan. People's Initiative. Matindi. Hindi yun ang ibig sabihin. Hindi ba? Huwag natin bagitin. Ibang PI yan. Bukas, magmamahala na naman po ang mga produktong petrolyo epektibo alas 12 ng hating gabi po yan. Petrero Magkano? Kapente. Asahan na. Piso? Big time. 140. Panibagong big time price increase sa presyo ho ng gasolina. Piso
hanggang 60 sentimo sa kada litro ng gasolina. Taas yan. Tataas din ng 70 sentimo hanggang piso at 10 sentimo ang kada litro ng diesel sa mga Aray. mga jeepney driver na umaaray. Piso hanggang piso at 20 sentimos naman ang dagdag sa presyo ng kada litro ng kerosene. Tandem! Kaya panawagan namin sa mga may pera, Oh! magpa-full tank na kayo. Full tank na mo? Full tank na nyo! Oh, yeah. Ang inyong mga tangke. Samantala, tiniyak naman ni Agri Party List Representative Wilbert Lee Aha. na kanyang tututukan ng pangako ng Yeah. PhilHealth na itaas pa ang benefit packages ng mga miyembro nito. Sa House Committee on Health hearing kamakailan, pinasalamatan ni Congressman Lee si PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma sa pagtugon sa kanyang panawagang itaas ang benepisyo. Bagamat masaya ang kongresista mula Bicol na itinaas ang state health insurer sa 30% ang benefit packages, dapat anyang ituloy-tuloy na ang pag-increase sa coverage ng hanggang 100%. Naku, aming aaray nito. Naniniwala ang mambabatas na kakayanin naman ng PhilHealth na araw-arawin ang pagtataas at pagpapalawak ng benepisyo, lalo't tumaas ang premium ngayong taon, bukod pa sa magkakaroon muli ng dagdag na pondo ang nasabing ahensya. Una nang inihirit ni Congressman Lee na palawakin ang healthcare packages at coverage matapos makatanggap ng reklamo mula sa ilang ospital na hindi tatanggap ng mga indigent patient dahil sa kabiguang magbayad bunsod ng pagkakautan ng PhilHealth na umabot na sa 27 billion pesos. Tandem! Okay pa rin yan, suportado naman ng grupong Private Hospitals Association of the Philippines o PHAPI ang isinusulong na 50% ng coverage para sa mga miyembro ng PhilHealth sa mga pribado o na mauospital sa mga pribadong pagamutan. Ayon kay PHAPI President Dr. Jose Rene de Grano, maganda itong panukala dahil madaragdagan ang mga benepisyo ng mga kasapi ng PhilHealth. Idinagdag pa ni Dr. de Grano na sapat naman ang pondo ng nasabing institusyon para pataasin ang benepisyo ng mga miyembro nito. Binigyan din pa ng PHAPI na mataas din malaki ang pondo ng PhilHealth para sa mga premium member nito. Tandem! Pag natuluyan, Tandem Drew, hindi lang magiging PHAPI, Aha, magiging everybody. happy. Sa oras na 30 minuto na lamang, alas 8 na ng umaga, tayo po'y pinalad na makakausap si Iloilo Representative Janet Garin. Kaugnay ito sa mainit na talakayan sa issue po ng 100 peso legislated wage hike. Congressman Garin, good morning. Johnny Bañez, Drew Nasino po. Live na po tayo sa DWIC, Aliw Channel 23, ma'am. Good morning po, Kong. Good morning, John. Good morning din sa inyong mga masugid na tagapakinig at Apo. tagapanood. Alright. Unang-una sa lahat, maraming salamat po Congresswoman Garin sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo po sa amin dahil alam naman po natin na literal na malapit po sa sikmura ni Juan de la Cruz itong issue ng legislated wage hike. Bilang isa sa mga kongresista, ma'am, ano po ba ang talagang stand niyo rito? Well, ilang beses nga yan napag-usapan no, sa Kongreso, lalo na sa tawag nga ng liderato ay talagang nire-recognize yung importance ng sweldo ng ating mga manggagawa. Subalit, andun nga yung una, marami actually ang nalilitan sa 100 pesos no, Apo. na additional sa na minimum daily wage. Apo. Pero andun rin kasi yung tatlong problema na nakita. No? At ngayon nga, kailangan natin balansehin. Unang-una, karamihan kasi ng mga negosyante sa Pilipinas ay maliliit. Iilan lang dyan yung nasa mga malalaking kumpanya. In other words, sa computation, no, estimate doon sa base doon sa estimated na datos, 95% ng kumpanya sa Pilipinas, 95 to 98% ng mga kumpanya ay hindi kakayanin. So andun yung balanse na okay, itataas mo yung sweldo pero ilan yung mawawalan ng trabaho. Yun yung ano. So gustong-gusto natin. Tsaka kung titingnan natin, sa totoo lang, maliit ang 100, lalo na ngayon sa panahong ito. Apo. No, na medyo nagmahal ang lahat-lahat. Pangalawa kasi doon, yung salary distortion. Siyempre, pag in-increase mo yung iba sa baba, lalo na yung minimum daily wage, iaangat mo yung lahat.
Hindi lang kasi isipin natin, kung merong 3,000 increase sa mga manggagawa sa kanilang minimum daily wage. Kung meron kang, let's say, tindahan and you have 20 employees, no, so 20 times the 3,000, 60,000 na yan. No? So, kung yung kita niya ay nasa 60,000 plus lang, so talagang Ubus. magsasara siya. Hindi pa dyan Layan, kasama mawala yung rin yun. Bangkarote. Oo. So, paano ito? Yun nga eh. Maganda talaga ang layunin ng batas. No? Pero minsan kasi andun tayo sa, sabihin na natin, maraming mga batas na magandang pakinggan, pero hindi naman nagiging totoo. Aha. So, mas mahirap yung pinapaasa natin yung ating mga manggagawa. Pagkatapos may kita naman natin na hindi naman pala, ang dami na ang unfunded loss. Opo. At ngayon, medyo nagiging problema yon dun sa mga gustong magnegosyo. Kunyari, magtatayo ka ng karinderya, Aha. aayaw ka na lang eh. Oo. Sasabihin mo, ay, ayaw ko na lang. Kumbaga, Bahala ng... hindi ka pa kumikita, lugi ka na, di po Okay ba? na, oo. Pagkatapos, ang masakit dyan, madali kasing gumawa ng mga batas. Kasi lalo na syempre, kunyari mag-e-eleksyon, natin mag-e-eleksyon, Yung- gagawa ka ng magandang batas. Papogi. Pero, ang gagot naman nun, ilan naman yung mawawalan ng trabaho? Aha. Ilan naman yung kumpanya magsasara? Opo. Sa mga fishing vessel, kasi malawak yung postal line ko. Meron kasi sa amin itong yung mga barko na maliliit, fishing vessels. Nasa mga 10 ang tao niyan. Minsan meron umaabot ng 15. Aside from yung basic kasi nila, meron din kasi silang parang sharing, no? Kung Opo. medyo marami yung kuha, walang bagyo. Depende sa maganda huli. yung panahon. Oo. So meron silang extra. Lahat naman ng kumpanya nag-share din yan kasi iniingatan mo rin yung iyong mga empleyado dahil competitive rin ngayon eh. Opo. Hindi rin sabihin na nga lang natin sa kasambahay, hindi nga natutupad yan eh. Alright. Kung binabanggit niyo, agree kayo na napakababa ng 100 pesos, sa tingin niyo gaano kailangan? Magkano po? Dapat nasa mga 350 yan. Wow. Oo. 100 Kasi pa lang, tingnan- pumapalag na, de lalo dyan sa 350? Times 3 yun, Akong. Oo, kasi kung tingnan mo, ikumpara mo ang impact nun sa inflation. Kaya nga, ang Alright. tanong doon, solusyon ba na magtaas lamang ng sweldo? Or ang solusyon talagang unang-una, gawing investor-friendly ang Pilipinas. Buksan natin yung ating Ayan na. bansa sa mga foreign investors. Pangalawa, bawasan yung ang daming red tape. Tingnan mo na lang sa Bureau of Fire, ang katutak na fire extinguisher ang i-request, no? Tapos doon ka pa bibili sa kung saan kanila i-recommend. Depende pa po yung kung sino yung mag inspection sa establishmento nyo, Congresswoman. Alam niyo po yan. Ang daming red tape na. Ako, ang dami kong kilala na maliit na tindahan. Tapos sasabihin ng Bureau of 14 Fire, ang fire extinguisher." kailangan meron kayong 10 fire extinguisher. Wow. Magkakandarata yan. Mga nasa mga... tapos doon Dahil ka pa kung bibili hindi, kung saan wala nila kayong i-recommend. permit na Walang matatanggap. permit. Di ba? Walang Yun ang babala dyan eh. Okay. Wow. Bakit hindi i-amend yung batas na yan? Kasi meron din tayong mga batas na imposible naman talagang sabihin na natin, hindi talaga siya doable. Apa. Okay. Meron tayong, ang dami natin magandang batas. Meron tayong Clean Air Act, meron tayong Clean Water Act, no? Meron tayong modernization ng Bureau of Fire. Aha. Pero, sa totoo lang, yung sa ganda ng mga intensyon ng mga batas na ito, nakikita naman natin na in reality, nagiging reason ito ng red tape sa Bureau of Fire. Hindi siya feasible, ganon, Kong. Hindi siya kasi I'm not sure, no, pero kung tingnan natin yung Clean Air Act, I think that was patterned sa US or hindi ko alam, tingnan na lang natin Apo. kunyari sa Bureau of Fire. Ito ba ipinattern sa Amerika? Na i-review, tingnan mo yung batas. Kasi kung na-pattern yan sa Amerika, ang dami mong i-require, wala ka namang ganong kakayanan. Correct. Kulang. It's sa mga babatas kasi parang ang bago ay okay, we do popular bills, but Okay. we also have to do good governance. Kailangan mong balansehin eh. Alright. Tingnan mo, meron iba dati. Sige, hindi. Dapat ganito yung minimum na sweldo ng mga
ating health workers. Opo. Tama na yan. Pero ang dami namang nagsara. Okay. Paano natin babalansihin? Opo. Andyan yung i-require mo, tapos hindi naman nababayaran ng PhilHealth yung mga ospital. Okay. Anong sagot natin sa mahal ang gasolina? Yung- Yung iba kasi these are all Bukas na short-term naman yun. knee-jerk reactions. Yeah. Kong, dapat po bang isaalang-alang din dyan sa isinusulong na pagbabago sa saligang batas? Kong? Kailangan yon, no? Aha. Especially on the economic provisions. Urgent na? tayo Urgent na nga- ba? Ha? Urgent na ho ba, Kong? Yes, kasi andyan dyan, at alam mo yung na ospital na tayo dahil hindi tayo bukas, no? Example, may taong may sakit. Ang solusyon ng sakit niya yung panibagong gamot na kailangan niya. Pero sasabihin mo, ay walang permit yung gamot sa Pilipinas. Pero sa buong mundo, marami na siyang permit. Kasi ang tagal-tagal ng proseso sa atin. So, hahayaan mo bang mamatay yung pasyente? Dahil lang dun sa bureaucratic red tape na yon. So, tingnan natin, bakit ayaw natin buksan ang ekonomiya ng Pilipinas? Napapasukin natin ang foreign investors kasi may trickling effect yun. Papasok yung malalaking mga kumpanya. Siyempre, mataas ang sweldo ng mga yon. Now, yung mga magsusupply sa kanila ng kape, asukal, bigas, tinapay, magkikatering ka pa sa kanila, tapos meron pang mga tricycle dyan na mga driver, dadami yung pasahero. Iikot, tataas, gaganda yung ekonomiya ng Pilipinas. Alright. Hindi kasi mabalanse. We keep on saying na kailangan i-increase ang sweldo. Tama yun. Kailangan yun. Pero Pero ma'am, anong solusyon natin sa Opo. mahal na bilihin? Opo. Pero Diba? Kong, We cut the red tape, tsaka pass on yan. Sa mga factory natin, kunyari, may gumagawa ng mga peanut brittle or meron diyang mga gumagawa ng mga kape. So, tataasan mo. Ngayon, pag tinaasan mo yan, pass on din yan. Kasi kanino yan ipapasa? domino Sa effect taong yan. bayan din. Opo. Pero Kong, may mga nagsasabing sektor na pagka sinimulan ng pakialaman yung konstitusyon na yan, Economic provision. hindi lamang po dyan maitututok, baka po masingitan ng ibang mga provision na papabor sa mga nakapwesto. Yung Ano pong reaction political niyo dyan? provisions daw ho, Kong. Ang totoo niyan, the basic problem of charter change is mistrust on our leaders. Yun yung paulit-ulit natin sinasabi. Aminado naman natin na kailangan baguhin ang saligang batas. Pero napakalaki nun ang distrust ng iba. Bakit ba ito nangyari? Kasi nung mga nakaraang panahon, yung mga nagsusulong ng charter change, inuuna pa yung mga no election, lifting ng term extension, ganun yung ginagawa kesa natutukan yung economic provision. So alam mo, ang mga Pilipino matatalino. Kapag nagkaroon ng charter change at ginalaw mo yung mga ibang aspeto, nako, matatalo sa eleksyon yung mga magsusulong yan. Okay. Ganun lang yun kasimple. Okay. So, like ako per se, sa charter change, I have committed na economic provisions. Kung meron mang mga konting changes, it will be minor, na hindi mangyayari yung no election, hindi mangyayari yung habang buhay. Apo. Pero kung kunyari sabihin natin, dadagdagan mo yung numero ng senador, ako sang-ayon ako dyan. No, kasi mas Gusto niyo po marami pong sila, madagdagan ng senador? Kong? kung titingnan mo... Ilan ho ba? kunyari, 54 yung pinupush, di ba? Yes, no? Dami nun. Yun ang narinig ko. Hindi naman tayo Amerika eh. Kung titingnan mo kasi, pwede mong bawasan ang yung ibang party list natin na kaya lang nasa batas ulit yan. Pero ibang party list na Ayan na. allocation, ibigay mo dun Magkakabanggaan sa na naman kayo dyan. Senado. Yung ibang party list allocation, ibigay mo sa Senado para mas marami sila. Mas marami sila. Kasi ang nagiging problema, bumabagal. No, iisipin mo ang bagal. Kasi you cannot blame Senate. Nabibilaukan sila sa dami ng trabaho kasi konti lang sila. Okay. Di ba? So, we need to balance. Alam mo yung, kailangan kasi yung, we need to have the sense of urgency, lalo na sa mga batas na kailangan natin. Kasi pagdating ng 3 years, back to step 1 ulit Opo. yan.
ay napakasayang naman ng taxpayers' money na ginugol natin dun sa mga ilang series of meetings and hearings. Pero, Kong, Tandem Drew, isa sa pinakamagandang nakita ko dyan, yung timing nung charcha. Kasi nung mga nakaraan po, talagang ginigit, pagpapatapos na yung yung termino ng malapit ng mga opisyal eh. Kaya maraming mga kababayan natin ang natakot na yun ang pinaka-purpose nila. Precisely. Tama ba? Andun Apo. nga yung mistrust. Oh, Mistrust. good. Oh, Okay. So, kunyari ngayon, pag nagkaroon tayo ng charter change and nagkaroon ng focus on the economic provisions, okay. Pagdating ng, tapos, kunyari gumawa ka ng iba, sigurado ko pagdating ng 2028, kung sino man yung mga gagalaw na hindi sangayon doon sa trinamis, no, sa intention ng May charter 2025 pa. matatalo sa 2028 Apo. yan. Alright. Oo, hindi mo naman yan applicable sa 2025. So, parang ano yan sasabihin mo na, alam mo, yung tinanim niyang bigas, may lason daw yan kasi yung pesticide, yung chemical. So, hindi ka na lang kakain ng bigas. Sabi nga ni FPJ, ma'am, isasaing ko muna, Gob. Kung, speaking of, yun na nga, yung pinag-usapan natin, charter change, sa tingin nyo, gaano kaya katagal ang lalakarin nito, lalo na sa Senado? May mga pumapalag eh. May mga pumapalag pa. Kung sa tingin mo, ilang ano pa kaya ang hihintayin natin? Ang magandang tanungin is, tingnan natin, ano ba yung reason? Ba't ayaw nila? Alright. The specific reason. Kasi kung ang sasabihin nila, baka politikahin yan, baka ganito, baka Puro gano'n, baka baka. tanggalin ng Senado, hindi naman yan mangyayari syempre, lalaban naman sila Tsaka, magagalit ang taong bayan unless makita ng taong bayan na masyadong, na hindi kailangan ng Senado. Pero hindi naman ganun kailangan rin naman sila Check and balance din naman yung usapin dyan. Pero andun kasi yung, andun yung, I'm not sure it can be possible na andun yung fear of lessening your power. Kasi, siyempre, very powerful ang mga senador ngayon. Kaya lang, dahil konti lang sila, Na-overcome ang daming congressman. delays. No? Kaya nga, sa Kongreso naman, ang dami-dami ng congressman, ang dami ring party. Pwede rin bawasan yung ibang mga party list para nakaupo sila dun sa Senado. You're creating another war, Congresswoman. No, I mean some of the, maraming magagaling na kongresista, no? Example na lang, dito sa yung mga talagang nag-check and balance, andyan yung makabayo Anyway, opo. dapat andun sila, no? Tapos, may marami kasing representation ang party list sa actually. Kongreso na kung titingnan mo, magandang bigyang boses sa Senado. Alright. Kong, pasensya na, ang dami pa naming gustong itanong, pero siguro magpa-part 2 tayo para mas magiging mahaba at malinaw ang diskusyon natin. Nasa inyo po pagkakataon. Pampagising lang yun, pampagising. Kasi Apo, nasa inyo po pagkakataon, baka may karagdagan kayo sa ating part 1. Go ma'am, go ahead po. Okay naman, no? Maraming salamat sa pagtawag at pag-imbita. Alright. So from time to time po, Congressman, bubulabugin namin kayo para mas po maging namin malinaw ang opinion ninyo. Yung iba pang mga issue dapat natin talakayan. Thank you so much, Of ma'am. course. Good morning. Salamat po, Salamat. Kong. God bless. Thank you po. Ingat. Apo. Alright. Yan po mga katandem, si Iloilo Representative Janet Garin, dati ring Health Secretary yan. Marami pa tayong tatanong, yung cannabis. Nabitin tayo dun sa- di ba? Pero antindi yung mga taga-party list tinutulak niya papuntang Senate. Ang ipinupunto ni Congresswoman Janet Garin, unahin natin yung sa dagdag sahod, yan ay for election purposes lamang daw. Yun po ang pinupunto ni Congresswoman Papogi. Diba? Dahil mag-e-election. Kasi hindi naman daw ganun kadali at hindi magiging doable. Kagaya ng mga ibang nasayang na batas na napakaganda, hindi naman po napapakinabangan ng taong bayan. Pero nagulantang ako doon sa 350 talaga Gulat ako, maraming magagalit lalo sa kanya. Di ba? Anyway, kung yun naman totoo, nagsabi lang naman ng totoo yung ating mambabatas. At saka isa pang maganda dyan, doon ako natuwa Payag siyang dagdagan ng mga senador bilang, kaya niya pinupush yung ilang party list sa Senate. Sa Pero, Senate. Kasi alam mo, tandem Kulang Drew, daw kasi sila. Kulang. Tandem Drew,
Ang diskarte naman kasi ng tawag doon, yung pangangampanya ng mga party list, parang senador eh. Nationwide. Nationwide. Kaya Totoo siguro yan, tama totoo. rin naman yung May binabanggit punto siya ni- doon, oh. ni Congresswoman. Balitang pangkalakalan. Lalago ang ekonomiya ng Pilipinas sa 6% ngayong taon. Ito'y batay na rin sa economic forecast o pagtaya ng First Metro Investment Corporation at University of Asia and the Pacific ngayong 2024. Good news yan, ha? Paliwanag ng FMIC at UAP, ito'y dahil nakikita nilang darami ang mga Pilipinong may trabaho at mababang presyo ng mga bilihin dulot ng maraming supply ng mga, maraming supply ng mga produktong petrolyo ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC. Batay din sa kanilang Capital Markets Research ngayong buwan, aabot sa 3.2% ang inflation ng bansa at 3.8% naman para sa buong taon. Tandem! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Hindi na gumagana o hindi na operational pa ang Nasser Hospital sa Gaza matapos salakayin ng Israeli forces ang pasilidad. Ito ayon sa World Health Organization ay sa gitna nga nagpapatuloy na digmaan. Sinabi ni UN Health Agency Head Dr. Tedros Ghebreyesus, hindi pinapayagang pumasok ang mga WHO team sa pasilidad upang masuri ang mga pasyente, partikular ang mga kinakailangan ng gamutin, yung mga nasugatan. Nabatid na mayroong mahigit 200 pasyente sa ospital, kabilang na ang 20 nangangailangang ilipat sa ibang pagamutan. Sinabi naman ng Health Ministry ng Gaza na marami ng medical staff ang inaresto ng Israeli Defense Forces na ginagawang kwartel o panangga. Tandem! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Matindi to, ha? Tandem Drew, mga katandem, ha? Talagang trending ngayon ang hiwalayan, ha? So, doon sa mga nag-isip po kung whatever. Dahil ba yan sa Mindanao? Ha? Dahil ba sa hiwalayang Mindanao? Iba pa yan? Hindi, mungkahi pa lang. Mungkahi pa lang. Hindi naman pwedeng pag-ihiwalay ang Mindanao. Paano na lang si Luz Biminda? Oh. Hindi, magiging Luz Vim. Kailangan i-diborsyo niya. Aha. Matindi-tindi pa yun, ha? Pero ito matindi, ha? Sa ating showbiz report, ikaw talaga, Nanay OG, baka talaga Santo yan. Santa. ng hiwalayan. Hiwalayan. Hindi siya pwedeng santa ng perpetual. walang Wala. Hiwalay na! Ang kasing gwapong aktor na si Paulo Drew Avellino at aktres na si Janine John Gutierrez. Di ba? Iba yan. Ito naman ang inanunsyo mismo ng manager na si OG Diaz sa Si OG kanyang na naman. latest vlog. Ano ba naman, Santa? Ayon kay Inay OG, hindi pala siya pwedeng tawagin Inay dahil siya pala ay ama. Ama. Hindi niya alam ang rason ng kanilang hiwalayan at basta na lamang nakarating sa kanya ang nasabing malungkot na balita. Nilinaw din ng manager at vlogger na hindi pa ayan naman pa. Yes, Hindi pa naman pala kumpirmado eh. Dagdag pa ni OG, May kung display. totoo na single na si Paulo, may chance na maging magkarelasyon sila ng actress. Kaya naman pala, actress host na si Kim Chiu dahil nalilink sila sa isa't isa. Malamang to may pelikula. Malamang. May bagong show. Feeling ko, ha? Sige, tuloy mo na yung good news mo. Sa ating pong good news, isa na namang Pinoy ang nakilala sa ibang bansa dahil sa kanyang galing sa pagpipinta. Artista. Kamakailan ay dinayo ang vernissage Wow. o art exhibition preview ni Helena Huja. Uy. Isang Pinay-Canadian na matagal nang naninirahan sa Austria. Nagsimula lang siya sa pagpipinta ng mga larawan ni Marilyn Monroe, na paborito po ni John Ibanez. Siyempre. At dito napansin ang kanyang talent. Dahil naiiba ang karamihang artist, kasi ang kanyang style sa pagpipinta, ibinibilang niya ang kanyang sarili bilang isang imaginative at unconventional artist. Sa kasalukuyan ay tinatapos ni Helena ang kanyang replica painting ng Mona Lisa. Hindi Di Malanta. Ito raw ang isa sa mga pinakamahirap niyang obra maestra, pero naniniwala siya na ito rin ang magbibigay
daan upang mas lalo pa siyang makilala sa larangan ng painting. Hindi naman binanggit kung bakit siya naging kakaiba, no? Oo. Kasi ako, mahilig ako mag-eksperimento eh. Gusto ko rin para maiba yung mga kuha ko ng litrato. Litrato. Gusto ko picturean ako nakatalikod. Kasi lahat nakaharap eh. Actually, Iba, naka-side view. Di mapapicture ka ng nakatalikod. Maganda yung Etong painting. feeling ko, itong pagpipinta niya na kay Mona Lisa, magiging kakaiba yan. Oo. Gawin niyang lalaki yung model niya. Pwede. Diba? Oo. Ano ipapangalan niya? Mona Lito. Hindi, Mona Liso. Puro kalokohan, Drew. Pero bago tayo magpaalam, Oh. batiin ko lang, hopefully makaabot sa sa Australia, sa Darwin, Australia, yung aking pagbate sa aking kapatid na Oh, kababatang Down kapatid. Anja. Yeah. Down Anja. The North, ika nga. Si Elizabeth Ibanez Magabo. Sisterette, happy birthday. More blessed and healthy years to come. Baka may papating. Okay na, sa mga nagbe-birthday ho ngayong Pebrero. Belated ho kay Patrol 3 Bert Moso. Uy, Nag-birthday. birthday. More hairs. Ay, more hairs to come. More years to come. More years to come. Jump More years years sa to come. SBMA. Alright, maraming salamat po sa patuloy niyong mainit na pagtanggap sa ating palatuntunang Tandem. Ang inyo naman po isang edisyon ng Tandem, ang inyong natunghayan. Dito lamang po yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong mga naging tagapaghatid balita, Johnny Banez. Sa ngalan ni David Oro, Drew Nasino.